So yun ang mga insan, reaction insan po muling nagbabalik. At syempre, subscribe na kayo sa ating channel. Mga insan, libre lang mag-subscribe. Huwag kayong matakot. Share nyo yung video natin at i-like nyo yan para mas maraming makapanood nito at makaalam. Dahil si Luistro, mga insan, parang kumagat ata sa naging bitag ni BP Sara Duterte. Akalain nyo ba naman na naghukay sila ng mga ebidensya nila? At eto nga nakakatawa dyan mga insan kasi sinabi nila na magiging testigo daw, ihaharap daw nila sa pagdinig sa trial ng impeachment ni BP Sara Duterte itong si Mary Grace Piatos. Bakit ako natatawa mga insan? Kasi ito lang yun mga insan eh. Kung naaalala nyo dati, di ba pinangalanan niya dyan, tumatak sa kanila talaga Mary Grace Piatos. Hinanap pa nila yan. Pumunta pa sila PSA sa anumang ahensya na may kinalaman sa pagkatao ng isang individual. Wala silang nahanap kung sino si Mary Grace Piatos. And yet, isusubpina nila para maging witness nila si Mary Grace Piatos dahil di umano pag hindi dumating gawa-gawa lang. Talagang hindi darating yun. Alias nga yung Mary Grace Piatos di ba? Kaya may Mary Grace Piatos is para malaman kung sino yung mga gustong magpabagsak sa ating gobyerno. Di ba? Yun yung ginagamit yung pagre-recruit ng mga makakaliwang grupo sa mga kabataan para dalhin sa kabundukan. Doon yan. Yan, si Mary Grace Piatos, dyan yung hanapin. Di ba nung una hindi kayo naniniwala na may Mary Grace Piatos? Ngayon naniniwala na kayo at gusto nyo gawing testigo. Para saan? Di ba? Dalawa lang yan mga insan. Ito kakin tingin ko. Kung totoong hindi, totoo naman talaga nag-exist talaga yan, si Mary Grace Piatos. Isa sa alang-alang nyo ba yung kaligtasan ng tao na yan? Di ba? Kaya nyo gustong malaman para makilala nyo na, ay ito pala yung nagpapahirap sa amin. Ito pala yung bumibisto ng mga ginagawa namin. At ikaw pala si Mary Grace Piatos Yari ka na. Di ba? Ganun, mga insan. Confidential funds nga ng Pangulong BBM, hindi nyo masilip-silip di ba? Na hanggang ngayon hindi nila matukoy kung sino si Mary Grace Piatos. Di ba? May mga intelligent funds yan sila. Dapat yun pa lang magamit na nila yan at hindi rin nila matukoy kung paano nakapasok dito sa bansa yung sinuot ng bata na damit, paano na-recruit yun sa mga sinasabi na recruit daw sa laro. Di ba, yung tinutukoy ko dito yung mga insan, yung shooting incident sa Tacloban. Mapapansin nyo yung suot ng bata. Same din na damit na suot ng mga gumawa ng shooting incident dun sa mga bansa nila. Di ba? Ayun, bakit hindi nila nalaman yun? O saan nila ginamit yung intelligent funds, yung confidential funds ng Pangulo kung hindi nila gagamitin yun sa mga ganon? Saan nila dinala yun? Di ba? Mga insan. So, panoorin na natin to si Luistro. Lagi talaga itong nabibiktima Di ba? Sabi nga nila, ang isda nahuhuli sa sariling bibig. Ang bibig ni Luistro, huli talaga agad. Dami kong tawa kay Luistro. Ito, pag walang kasalanan, magpakita. Tinago ko asawa ko. Doon na naman ako. Ito nga talaga ako sa atin yung mga insan. Pag walang kasalanan, kumarap. Di ba? Tinago ko asawa ko. Wanted siya. Lapit mo. Sa iyo na nakakapasok lamang na balita na ipepresenta ng House Prosecution Panel kasama sa listahan ng kanilang ipepresenta si Mary Grace Piatos. Dito malilintikan itong mga House Prosecutor. Diyos ko po naman, dati nga, tinatanong nyo, sino si Mary Grace Piatos? Hindi nyo nga kilala. Itinatanong nyo nga, nagtatanong nga kayo, sino si Mary Grace Piatos? Dito may mga memes pa kayo, may mga pinapakalat pa kayo, sino si Mary Grace Piatos? Hindi nyo nga sila kilala noon. Tapos ngayon, tetestigo si Mary Grace Piatos? Hindi naman halata, baka pag-isipan kayo ng taong bayan. Ano tayo gumagawa ng script? House Prosecutor? Tapos ito po yung kabobohan ni Joel Buha. Sabi niya, material witness po yan. Lalong-lalo na sa confidential fund. Pag hindi siya o si Mary Grace Piatos lumutang, ibig sabihin, bogus yan.
Kung lumutang naman siya, pwede namin siyang mag-cross-examine. Oo, kung nabawayan kongresista. Sabi niyo noon hindi niyo siya kilala. Tapos ngayon may lulutang bilang magpapakilalang Mary Grace Piatos. Aba naman. Dalawa lang yan Technology mga yata dyan. ang Ay, doon bayan. nagtanim kayo Ito ang bilang sagot ni Mary Michael Grace Bo. Piatos. Sanay naman sila dyan eh. Yeah, thank you for asking that question. I think we're doing well on at least on the defense side, and I think we're on the prosecution side of the defense to ask you about. But we're very optimistic that we will be finished by end of day today. I think we're marking magandang progress kahapon. And Buti naman. so at least dun sa marking station po, we wanted a marking. I think we'll be able to finish by 3 or p.m. I also consulted the councils of defense team and sila din, we're very optimistic na matatapos din nila yung marking, yung marking nila. So, yeah, hopefully matapos talaga. Of course, natin alam kung meron ng communication sa mga documents is pero we're very optimistic na matatapos. And the day today, kung sa extent man, makagawa ko hindi sir, at least na si Mary Grace Piatos siya kasi namin kung sumasin. Hindi ako sumatatakas. Pwede sa prosecution, ano application na sa inyo, ay naglalawin. Wala naman po. Pala si Gili at saka si Jong, nag-gupit ng Piatos sa Kongreso eh. Pero nasa sa BIR funds. Ayun, process. We will be fighting po yung aming official. Baka yun ulit dadali nila mga insan. We are planning to file that right tomorrow. Isang truck na Piatos na. Matapos kung plan nyo matapos today yung trial, ano pa kung by tomorrow magpa-file ng response? Well, hindi naman po ay hindi naman ang decision din po nila sa impeachment board. So, if, hindi naman wala naman po yung application, we will file our own. Siyempre 7 p.m. pa rin kayo. Today, I think yes, but we're hoping na kailangan pa ako. What are the articles left for marking, sir? Both articles are still there, Articles 1 and 2. But as you know, meron ng two marking stations, dalawang groups na Article 2, and yung sa confidential funds naman, isang araw pa, nag-iwalay-iwalay na mga marking station. So, that's why we're optimistic. I wouldn't say confident, but at least optimistic na matatapos kami. Sir, ano yung invested this during that time? Listed ka Yes, I think the prosecution listed me, and I don't know. Because lalo na po, ang kada naman naman nila ay matters that are not pertaining to my office. Lalo na siguro to there. And they really wish to call me as a witness. Kaya ulit ang ginawa nila sa Committee on Justice. Wala naman kayong problema. And to clarify, sir, the witnesses nila, iba po si Otto Carnahan, they can also call as their witness na kapag. Sino po? Yung defense or cross-examine. We can cross-examine them. We can also call them also. But it's a legal leave namin. Wala naman kami sinama. Kayong witnesses. But definitely, when they're called as witnesses for the prosecution, the defense will have the right to cross-examine. Pero sir, si Mary Grace Piatos, wala po sa defense. Wala po sa defense. Ang narinig ko, Wala sa defense. Daw that parts na witnesses na prosecution. Ano kaya mangyayari nito? Sa amin nga, parang lang sinasabi, once they're presented, they will be subjected to cross-examination. Anong circumstance na harap si BP sa trial, sir? Kung kinakailangan, masasabi sa iyo, Oo, yung kailangan harapin ni BP. Ang marap po. Kasi Piatos, mga insan, wala harap Hearing, yung sir, pag kinakailangan. Well, I don't want to sound biased kasi na pinasain na kasi nila. asking for those. Kung kinakailangan, bakit naman siya harap, diba? Kasi parati natin sinasabi na hindi maharap si Vice President, but what we're doing now is magharap sa mga aligasyon. But kailangan natin moving forward sa physical appearance. But physical appearance, for example, sa pista and stage, hindi man niya kailangan talaga dito. Ano naman ang gagawin na dito, diba? Kung nandito pa siya. So, ang sa atin, kung dumating yung circumstance na kailangan, we will be the ones that advise. Pwede. Totoo. Doon natin malalaman. Mr. Prime Minister, So yun, parang isang katawa-tawa na isama sa listahan ng prosecution team. Nakakatawa Si Mary talaga. Grace Piatos, dahil sa umpisa pa lamang, alam naman natin na hindi talaga kilala sino si Mary Grace Piatos. Dahil sa confidential funds, kaya nga confidential, hindi pwedeng malaman kung sino Kaya nga eh. yung tao behind that name Mary Grace Piatos. Hindi siya magiging confidential. So magpe-presenta ng tao itong prosecution team, parang lalabas dito, tanim witness or ghost Oo, witness. ganun Kasi talaga sa totoo yun, lang, permission. they are contradicting themselves. Kasi sabi nila noon, wala silang mahanap kung sino si Mary Grace Piatos. Walang ganung name biglang sa maglalabas PSA. sila Tapos ng ngayon Mary suddenly, Grace Piatos. nakalista Delikado yan. sa witness ng prosecution Ay, team. insan, Baka delikado naman yan. siguro they are hoping na the impeachment court will order Vice President Sara para palabasin or mag-show up itong si Mary Grace Piatos. Baka nagbabakasakali ang prosecution team sa Ganon, ganitong pwede rin. agenda nila. Kasi sa totoo lang, they are risking the safety of the said person. Kung lalabas talaga o lilitaw ang isang Mary Grace Piatos mula sa confidential funds. Eh, di ba? So dapat lahat ng confidential funds, yung mga nagtatago sa alias na pangalan, dapat ibulgar na rin lahat ng may confidential funds. Tama, Ginagawa ko sa wala Vice kasi na. President. Pero sa totoo Pangalanan lang, yun kung eh, kung totoong korte binibigyan ito, nila. at ang prosecution team ay walang may papalabas o may pipresenta na tao na may pangalan na ganito na may Mary Grace Piatos at yung same na tao na tinutukoy sa issue, ay sigurado makakontempt kayo ng mga judge. Kasi sa una pa lang, di ba, sa kanilang pa-impeachment hearing, yung kanilang tinawag na mini trial, ang sabi nila, wala daw Mary Grace Piatos, hindi daw nila mahanap. Tapos, ngayon, inilista nila sa kanilang mga listahan ng witnesses. Technically, inamin nila, sinungaling sila. Eh, di ba? Tama. Pero syempre, yung mga
mga kaliwa dyan sa Kongreso, yung mga kongresistang mga kaliwa, alam naman natin ang agenda nila. Gusto nilang ilabas ang tunay na katauhan ni Mary Grace Piatos. Palagay ko dito, matetepok at matotodas ang House Prosecution. Kasi nilagay nila sa kahihiyan na mailista si Mary Grace Piatos Tama. sa kanilang witness. Na namang una pa lamang ang sabi nila, hindi nila kilala. Wala silang nga, kilala wala ang Mary nga. Grace Piatos. Eh, suddenly, Kahit anong hanap nila, wala. nakalista na bilang kanilang witness. So, sa Tapos palagay ko, biglang may mahihitin witness agenda na sila. silang Mary Grace Piatos. Nagagamitin si Mary Grace Piatos laban kay VP Sara. Well, very confident naman ang defense team ni VP Sara. Sa nakikita naman natin, okay na sa kanila na gamitin si Mary Grace Piatos. Ang tanong, meron bang ganoon? Tama eh. Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at dyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Kasi kalokohan yung mga insan. Kung meron lalabas na Mary Grace Piatos na magagaling dun sa prosecutor. O ito, nahanap na namin si Mary Grace Piatos. Di ba? Samantalang dati pa, umpisa pa lang ng mga pinagagawa ninyo, sinabi na ninyo, walang Mary Grace Piatos. Hindi totoo yun. Kaya illegal di umano, sabi ninyo, ang paggamit ng confidential fund. Tapos bigla kayong may ilalabas na Mary Grace Piatos. O parang sinabi nyo na rin na hindi illegal yung ginamit ni VP Sara Duterte dahil totoong tao si Mary Grace Piatos. Di ba? O, ganun lang ang inaano kasi nila mga insan. Akala nila, kaparehas nila mag-isip yung kampo ni VP Sara Duterte na sabaw. Di ba? Oh, gawin natin yung ganito para mapilitan ilabas ni VP Sara Duterte yan. Pag hindi nyo yung ilabas, ganito sabihin natin, oh, hindi totoo pala yung ano yan, gawa-gawa mo lang, wala ka nilabas. Pag nilabas nyo man, ikaw, anong ginawa mong gano'n? Totoo ba yung gano'n? Gano'n naman ang isa yan eh. Kaya ilabas man o hindi, negative pa rin yung gagawin nilang atake dyan patungkol dyan sa tao na yan. Pero, eto yung tanong dyan. Di ba sinabi nyo na noon na walang nag-exist na tao, na walang ganyan? Pero bakit ngayon naniniwala na kayo na meron ng Mary Grace Piatos at gusto nyo nang tumistigo? So, ito na ngayon ang tanong ko sa inyo, mga insan. Tatanong ko sa kanila ito, ha? Pakipasa. Yung tanong ko, naniniwala na rin ba kayo sa mali-maletang pera? Di ba? Na binigay, di umano, o ipinadala, di umano ni Saldico sa mga kongresista at sa mga senator at iba pang mga individual. Naniniwala na rin kayo doon. Kasi kung si Mary Grace Piatos ka, pinaniwalaan nyo ngayon eh. Di ba? O dapat paniwalaan nyo na rin na may mali-maletang pera na diniliver doon sa mga buhaya. Kaya mga insan, ano masasabi nyo patungkol dito? Komento na ang inyong saloobin at syempre huwag nyo kalimutan na mag-subscribe at i-like yung video natin, i-share para mas marami pang makanood. Maraming salamat mga insan. Ingat po kayo palagi. Paalam po.